So far, hindi naman siya fugitive, pero gano'n na magiging status siya later on. Oh, ayun naman pala eh. Eh bakit? Pinaabot nyo pa na makapag-resign, maka-flight. Oh, dapat naka-hold departure na. May watch, ano yun, tabag doon? Watch order? Ha? Oo, dapat doon meron na bago pa lang mangyari ito. Malinaw na hindi tungkol sa accountability ang talumpati ni Escudero, kundi para isulong ang kanyang personal na ambisyon at ipakita ang umano'y katapatan kay Vice President Sara Duterte. Binanggit pa o banggit pa ni Romualdez sa kabila ng pagdawit sa kanyang pangalan ay patuloy ang kanyang pakikipagtulungan sa anumang impartial investigation at iginiit na wala siyang itinatago. No, wala. It's already academic. It's water under the bridge. Ayan na. Resign eh. Resign. So ano pa ang poder ng Kamara, di ba? Wala Sabi na. nga niya, bahala na ang DOJ, bahala na po dito ang ombudsman kung sakasakali. Ngayon, mga kapatid, na hindi na siya kongresista, ang tanong, uuwi ba siya? Hindi pa rin. Sabi ni DOJ Secretary, di ba? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hindi kita uurungan. Yan ang sinabi ni Senator Chis Escudero dito kay Balulong. Ipapakulong na ni Escudero, ipapakulong na si Balulong. Impeachment, si Martin ang may pakana. Naku, nagkabulgara na. Kita nyo? Kita nyo ngayon ang mga balita. Kita nyo ngayon naglalabasan na ang tunay. At tunay sa tunay. Sino lahat na may pakana? Umamin. Nag-speech siya. Siya lahat na may dahilan sa impeachment ni BP Sara. Pinag-aaway-aaway ang mga senador. Ito, lumalabas ang balita. Ngayon, meron pa nga dito eh. Senator Chis Escudero, naghain ng disbarment case laban kay attorney Palsis. Naku. Yari ka ngayon, attorney. At si Remulla, hinimok si Saldico na harapin ang akusasyon sa kaugnay ng flood control. Paano kaya maiimbitahan yan? Wala nang control, wala nang jurisdiction ang Kamara dahil hindi na ito congressman. Andiyan naman di ba sinasabi nyo yung Interpol? Bakit hindi nyo pagalawin yung mga yung sinasabi nyo Interpol? Si Tatay Digo nga, di ba? Napasakay nyo ng eroplano. Bakit hindi nyo yung mga galamay nyo, hindi nyo pakilusin kung nasaan man. Alam nyo pa ba kung nasaan na? Nung nakaraan, oo, sa Paris na balita. Pero ngayon, alam nyo kung nasaan. Yan ang katanungan. Alam nyo pa ba kung saan nagtatago at magtatago si Balulo? Si Colango, si Ko? Diba? DOJ patuloy sa paggangalap ng ebidensya versus Representative Martin Romualdez. Kitang-kita na eh. Nangangalap pa kayo? Ilan ang personalidad na nagsalita? Andyan yung mga kontraktor, nagsalita na. Andyan yung Marine, nagsalita na. Andyan yung DE, nagsalita na. Ano pa ba gusto nyo? Pasok na natin to. Tumatagal tayo. Kung gusto nyong may managot sa lahat ng nakawan sa gobyerno, ipakulong nyo ang dating liderato ng Kongreso. Sa isang mahabang privilege speech, binalatan na ng buhay ni Senator Chis Escudero ang tila punot dulo ng pagnanakaw sa gobyerno at tahasang pinangalanan si House Speaker Martin Romualdez na siyang utak sa bilyong-bilyong pisong budget insertion mula 2023, 2024 at 2025 dahilan para Take note, bilyon-bilyon na mula 23, 24, 25. Ilang bilyon na nakolekta nito? Isiwalat lalo sa publiko ang kinalaman nito mula sa mga nawawalang pondo ng gobyerno. Yun na. Sa nasabing privilege speech ni Escudero, isiniwalat nito na si House Speaker Martin Romualdez din ang isa sa may mga pakana
para patalsikin si Vice President Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang Vice President at pinatotohanan nito ang tila panunuhol ni Romualdez sa mga kongresistang pumirma para patalsikin si VP Sara. Ano na? Hindi magsisinungaling ito si Mamang Quezon, ha? Kasi siya ngayon ginigipit. Ginawan siya ng isang drama, isang teleserye, isang gakala na hitik sa takilya. 'Di ba? Agad-agaran siyang pinalitan nung hindi siya sumunod sa utos ng Balulong. Ano ginawa? Pinalitan siya sa pagka-SP. Pero, nung pinagtatanggol nito ni Mamang Escudero, yung gustong mangyari ni Balulong na ma-impeach si BP Sara, hindi siya pumayag. Isang tabi muna natin yan, i-archive nga, ika nga. Hindi ngayon, umusog yung balak nila. Ngayon, siyempre, pinakilos na naman itong mga bossing. Isang araw lang pagkatapos ng huling hearing ni Senador Marcoleta, ito na, umusbong na kagad. 15 mga traidor. Kilala nyo naman yan, 15 na yan. Pagkatapos na mag-speech ni Senador Chis Escudero, ni Mamang Quezon, naglapitan yung mga traidor. Nakipagkamay. Mga traidor. 15 kayo. Tapos ngayon nagsalita ang mama. Lumabas ang boses. Kakamay kayo. Wow. Kaya tandaan nyo yung 15 na yun. Andyan yung magkapatid. Andyan yung isang kapatid. Andyan yung isa pang kapatid. Andyan pa yung... Kilala nyo naman sila. Ang matitino lang na hindi pumayag na ma-impeach si BP Sara, kilala nyo rin. Isa-isahin pa natin? Mamaya na. Ayon mismo kay Escudero, hindi niya raw titigilan at harap-harapan niyang lalabanan ang tila umaalulong na buwaya na siyang punot dulo ng gulo hindi lamang sa Senado maging sa buong bayan at tila nabuko na ang pagnanakaw nito sa gobyerno. Huwag na raw magtago ang buwaya sa kanyang mga pera dahil lalabas ang totoo at ilalaglag siya ng kanyang mga kapwa kongresista. Tama. Narito't panoorin yung full video. Narinig nyo na yan, di ba? Ngayon, ipasok natin yung 15 senador na bumoto para palitan ito si Mamang Chis Escudero. So, akala nila, kakampi nila si Mamang Chis Escudero. Hindi nila nakuha. Bakit? Ayaw nga ma-impeach eh. Kasi alam yung laro eh. Baka mamaya, pag na-impeach si BP Sara, ang susunod na lalaroin siya naman. Nalaro nga mama, pinalitan. Kayang-kayang gawin ni Balulong at yung kanyang pinsan yan. Ang tanging pag-asa na lang ng mga senador, si BP Sara. Hindi nila kayang tibagin eh. Kaya yung 15, parang pakiwari natin, nagbabalat kayo na. Pansin nyo, nagbabaitan sila. Noong andun si BP Sara sa plenary, nagsalita si Mamang Quezon, naglitawan ng mga humamay pa kay BP Sara, umawak pa sa kamay, sa balikat at nakipagkamay. Sinungaling! Mga traidor! Mantakin nyo, naglalapitan na. Kasi, may liwanag sa liwanag na. Tumbok na ang magnanakaw. Huhulihin na ang tumbok na ho. Kasi umamin na si Mamang Quezon eh. Lahat ng may pakana si Balulong. Tama yung sinasabi ni BP Sara. Hindi nagkamali si BP Sara ng kanyang statement noon pa. Na itong mga taong ito, yung nababangit, si Balulong, si Ko, yan lahat ang may pakana. Bakit hindi mo isama yung pinsan? Sabi ni Aling ni Desma, wait, darating tayo dyan. Uunahin natin yung magnanakaw muna. Tapos yung nasa likod ng pagnanakaw. Nako, yan na. Bakit nga ba? Tahimik. Walang boses itong mama na ito. Pagdating sa pangalang Balulong. Bakit pag tinatanong ka ng mga reporter na kung
kaya mo bang ipakulong din ang iyong kamag-anak o pinsan? Eh wala kang komento. Parang nililihis mo ang usapin. Sobrang pagkatakot mo ba kay pinsan? Baka lumabas ang katotohanan? Magkakantahan na ho, isa-isa. Bakit? Ano yung sinasabi ni Miss Cathy Binag? 10 billion. Nagkadurubuhan kayong magkakasama. 10 billion ang durubuhan. Nako po. Pag ito napauwi nyo, si Saldico, sigurado may lilitaw na pangalan na naman. Kaya pinipilit siguro nila na huwag kang umuwi. Huwag kang uuwi. Kasi siya kaamin dito eh. Merong ilalaglag na pangalan dito eh. Totoo yan. Kaya sabi nito ni SOJ, harapin mo yung kaso. Harapin mo kung ano yung dapat mong harapin dito. Huwag kang magtago. Well, we have to face the music. Diba? Harapin mo yung charges. And if you say that you are innocent, then due process is always here. Sir, si Saldi, nag-resign na po. Well, I kind of expected that. Kasi ayaw niya nang maobliga ng Congress. Ano na po sir yung next? Ha? Ano na po yung next step ngayon, sir? Kasi he is a person of interest po. And then we will wait for his warrant. So we can have the Interpol move in. We'll wait for his warrant. So sir, hindi nyo na rin na-expect na magpaparamdam sa inyo, magpapadala kahit counter affidavit? I don't think so. Hindi mo paparandam yan. He'll be a fugitive. Bakit po sir? Wala. Hindi ba ganyan talaga? Pag may problema ang tao, lumayas. May problema yun. Ibig sabihin, naniniwala kayo, may problema talaga. Bakit nung una parang pinagtatakpan pa? Ngayon sasabihin, talagang pag lumayas may problema. Ano magagawa natin dyan? Lumayas na. Nag-resign na. Pang-alawin nyo na si Interpol. Tuloy. So far, hindi naman siya fugitive. Pero gano'n na magiging status siya later on. Ayun naman pala eh. Bakit? Pinaabot nyo pa na makapag-resign, maka-flight. Dapat naka-hold departure na. May watch, ano yun? Tabag doon? Watch order? Dapat doon meron na bago pa lang mangyari ito. Wala tayong magagawa. Tayo ay nanonood lang at nagre-reaction. Kaya, boss, amo manager, please lang. Kung alam nyo may mali, alam nyo may pananagutan, yung sinasabi nyo, yung Interpol, nakakampi nyo, pagalawin nyo na, tapos ibalik nyo sa Pilipinas, kung yan ang nanaisin, paano kung hindi? Isang malaking katanungan na, big question mark na naman yun. Ano na naman naisipin ng tao? Nako po. Woo! Sarsuela na naman ba ito? Tuloy! That's inevitable. Sir, update mo his whereabouts on the Senate DOJ last time. Spain yata, Spain. Sir, yung blue notice, na-apply na natin siya. I haven't followed up. Kahapon lang yun kayo naman, no? Isang araw lang yun. Hindi ganun kabilis yan. Hintay lang kayo. Sa kanya. Makaka-apekto ba yun? Hindi makaka-apekto yun. If you're a fugitive from justice, then you are. Talaga, sir? Ayun lang Wala tayong magagawa dyan. Ganun talaga ang kalakaran. So, hintay lang kayo. Sabi naman ni sir, hintay lang kayo. Masyado kayo nagmamadali. Paano, sir, yung isa? Paano yung hinihintay ng taong bayan na iharap sa Senado at sa investigasyon kung sakali ba, sir? May tanong lang to. Na ito ay malaman talaga at ituro na lahat na naninindigan at lumabas na yung mga tao na ito ay totoo nga na mayroong pagkakasala at nasasangkot sa pandudurobo at pandarambong, ano kaya ang gagawin? Di ba? DOJ patuloy sa paghahanap ng ebidensya. Bakit? Pagkalap para ng ebidensya, tukoy na nga. Tanong lang, sir, baka nagagalit kayo. Pasok. Hindi exempted sa investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects si dating House Speaker Martin Romualdez. Katunayan, ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, nagpapatuloy ang kanilang case build-up sa lahat ng mga sangkot sa anomalya, kabilang na si Romualdez dahil na rin sa kaugnayan nito kay resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hindi lamang umano sila masyadong nag-iingay tungkol dito hanggat walang Hindi lang daw masyadong nag-iingay. Bakit? Kasi pag lalong mag-ingay at pumatol doon sa mga inakusa, lalong magngangaw-ngawan ang taong bayan, lalong manggigigil, lalong ngayon lalabas yung mga
iba't ibang personalidad. Kagaya ng yung Marines na nagsalita. Kagaya ni Mamang Quezon na nagpahayag na. Kagaya ng yung kabatchmate ni Master Sergeant Orly. Kagaya nung dalawang nasasangkot at yung mga kontraktor. Hindi pa ba sapat na ebidensya yun? Wala pa bang sapat na ebidensya para masabing sangkot sila? Ang sasabihin na naman, wala naman kayo ebidensya na, tinanggap ko yung pera. Bagay, pwede nga naman sabihin na wala namang prebang tinanggap. Ako ba tumanggap? Ngayon, ipaliwanag nyo lang sa investigasyon yan. Pasok. Malabas na testigo. Hindi totoo yun. Alam mo, pagka ganyan kasi, hindi kami nagsasalita hanggat hindi lumalabas sa mga testigo. Pero just the same, pinag-aaralan na namin lahat yan, liability-wise. Kasi nga, Saldico, as a chairman of operations, is well known as the speaker's choice. Alam natin yan. Galing ako ng Congress, alam ko yan. Yun ang pinagkakatiwalaan ng speaker, yun ang nilagay dyan. So doon pa lang, alam mo na hindi tama yun nangyari sa pangyayari na lumalabas ngayon. Nakatagda Ibig ng sabihin, ready na kayo na arestuhin si Saldico kung sakali talaga na hindi siya umatin at hindi siya bumalik. Question uli yun, boss, among manager. At ito na naman ang tanong. Kung sakali na dumating naman ito si Saldico, humarap sa investigasyon at tinuro yung amo, magagawa nyo ba na para na arestuhin kagad? Yan ang isang malaking katanungan. Di ba? Naghahain ako. Ito na problema dito sa mga hain ng disbarment eh. Huwag na natin muna ipasok yung disbarment na yan. Yung privilege speech ni Mamang Quezon, sinabi raw nito ni Balulong na scripted. Tigilan nyo kami. Paano naging scripted halos lahat ng mga witnesses, yung mga whistleblower, ikaw ang tinutumbok. Diba? At unang-una pa lang, si BP Sara, sinabi na yan. Paano magiging scripted? Diba? Humarap kayo sa investigasyon. Huwag yung puro mga reporter lang naghahayag sa inyo. Pasok. Dating House Speaker Martin Romualdez Ayun na naman. bumuelta sa pagdawit sa kanya ni dating Senate President Cheese Escudero sa issue ng budget insertions at ghost flood control projects. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Kita nyo. Wala, hindi si Balulong ang nagsasalita. Puro mga reporter. Dahil daw sinabi niya, ito daw yung sinabi ni dating sticker, puro sabi na lang. Wala mismong siya nagsasalita. Kasi, pwede siyang balikan. Diba? Magaling nga ito. Aral. Aral ang mama. Aral. Maski doon sa sa halos lahat. Wala siyang, nung doon lang pag nagsalita siya na magre-resign siya at doon sa pinai-impeach si BP Sara, doon lang siya nagsalita. Pero hanggang ngayon, humarap sa media, pipi ang mama. Ang pinaboboses niya yung mga reporter. Siyempre, alam mo naman, may nababalita. Ano ang nababalita? Yung ilang porsyento ng mga stream media ay pagmamayari nito. Daming pera, no? At ang tanong dito, meron pa isa. Yung ibubulgar sana ni Senador Marcoleta, abangan natin yan. Kaya naman pala, abangan nyo ha. Siguro bukas, isama natin sa content natin yun. Pasok! Sa pahayag, sinabi ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na napakinggan niya ang privilege speech ni Senator Cheese Escudero. Git ni Romualdez, hindi expose, kundi DD script ang narinig mula sa senador. Walaan niyang bago at katotohanan sa mga sinambit ni Escudero. Sa halip na harapin ng mga paratang laban sa kanya o magpaliwanag, ay pinilian niya itong ilihis o isisi sa iba. Malinaw na hindi tungkol sa accountability ang talumpati ni Escudero, kundi para isulong ang kanyang personal na ambisyon at ipakita ang umano'y katapatan kay Vice President Sara Duterte. Binanggit pa o banggit pa ni Romualdez sa kabila ng pagdawit sa kanyang pangalan ay patuloy ang kanyang pakikipagtulungan sa anumang impartial investigation at iginiit na wala siyang itinatago. At yan ang balitang kumpirmado. Naku, walang itatago.
Talaga ba? Humarap kayo sa pagdinig sa Senado para malaman nyo yung mga hinanaing ng mga taong bayan. Pulong Duterte huwag gawing props ang Davao. Kasi alam nyo bakit? Mga banat nito mga to. Oo. Ang problema nasa Maynila. Pero Davao ang punteriya. Buti na lang lahat ng mga infra sa Davao, flood control, may resibo. Recorded ng libro ng DPWH. Ngayon, hindi sila makaporma. Kasi, puro kang gawa kwento, kasinungalingan, ibabato kay Pulong, ibabato doon sa 51 billion. Puro may resibo. Hindi sila makaporma. Isipin nyo meron pa nga na-cover yung si Hison. Hison ba yun? Dison, yung secretary. Napakaganda raw ng Davao. Oo, yung transport, raw nila, yung ang galing daw. Ngayon, ano pa masasabi nyo? Eto na lang, ipasok na lang natin. Bakit tahimik yung mga bumabatikos ngayon kay BP Sara, kay Pulong, kay Tatay Digong? Asan kayo ngayon? Maglabasan naman kayo. Sabihin nyo ngayon, lahat ng mga hinanaing nyo. At sabihin nyo ngayon, yung issue na 125 million. Ngayon, ipalandakan nyo ngayon sa Pilipino, sa mamamayang Pilipino, na si BP Sara, nagnakaw ng 125 million. Ngayon yung sabihin yan, ha? Easy ka dyan, boy! Sabihin nyo, para naman. Kasi nakakatuwa lang, kahit anong pilit nila ipasok yung issue ng pagnanakaw, 125 million, 51 billion, ganito si Tatay Digong, ganito si BP Sara. It's back to you. Lahat ng mga bumira sa mga Duterte. Parang nanguluntoy. Kasi kayo na next nito ni Balulong. Kayo na next na imbestigahan, maniwala kayo. Senado pa ang mga binira nyo. Meron kayong kakampi sa Senado. Ilan? Yung SP, yung Blue Ribbon Chair, yung mga Hudas, marami. Marami kayong kakampi, pero mas nakakalamang yung mga mabubuti. Kaso yung mga traidor, ewan natin yung mga traidor, tuloy natin to para magkaalaman kung ano naman yung sarsuela nilang binabato kay Kong Pulong dito. Huwag gawing props ang Davao para magmukhang matapang. Yan ang hilit ni 1st District Representative Pulong Duterte kaugnay sa ginanap na investigasyon tungkol sa mga anomalya na flood control projects. Anya, tigilan ng paggagamit ng investigasyon bilang props para sa publicity ng mga publiko. Panawagan niya, nag-imbestiga na rin lang daw sa Mindanao, pasadahan na rin ang mga project ni Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe. Naku, ayan na. Yan na sinasabi natin Total, pinakilaman nyo yung Davao. Bakit hindi nyo nga naman pasadahan itong kay Gulape? Tsaka yung Tadyong. Pasadahan nyo rin yun. Para magkaalaman. Dahil nakapokus lang kayo sa Duterte. Davao. Paano yung mga yung mga bata nito ni Balulong? Nakang humimod Kala mo, pati talampakan, pati wetpo, inihimod. Ang babait nila. Yun naman pala, kaban-kaban pala ang usapan. Kaya pala totoo lahat na sinabi ni Mamang Quezon. Yung pagpirma, bayad. Diba? Yung sinabi ni Mayor Magalong, yung 777, bayad. Yung 30-33 ba yun? 333. Ang dami nila ngayong kickback. Ngayon, Maynila, District 2 ba yun? Ngayon, nai-issue ka ngayon. Yung pumping station, panahon mo, hindi mo ni-report, hindi mo pinagana, nagkabaha-baha ang Maynila, sinisisi nyo Duterte. Pusang gala kayo. Sinisisi nyo Duterte. Si Mukhang Kokay, ano ngayon masasabi mo? Di ba ikaw yung sinabi mo, yung Dolomite Beach daw may kasalanan? Galing yung mag-imbento, mga... Ay, nako! Sana nga ipatawag. Totoo na ipatawag, Dito, balita dito, Romualdez, saka ko, ipatawag. Sana lang. Para magkaalaman kung sino talaga yung mastermind dito. Kasi kawawa ho yung mga kontraktor na dawit ginamit ang lisensya, pero ang kumpas ng bola
ang kumpas ng kamay, nandito sa mga, pinaka-amo. Di ba? Pinaka-boss. Wala naman palang mga totoong project. Ginawa ng hocus-pocus. Ano to? Saldico na milit umano na import permit para, naku, ewan ko dyan. Matagal ng issue yan. Import to. Bakit ngayon mahina ang issue tungkol dun sa alak na nag sa Las Vegas, no? Nag-party-party? Ilang milyon ang usapin? Bakit tahimik dun? Binira ng tsuhin, di ba? Hindi natin alam kung sarsuela lang yun, ha? Kamara, wala raw alam kung nasaan ang nag-resign. Bakit ngayon wala na kayong alam? Hindi nyo na-track kung nasaan na. Pag nagparito kayo, sabihin nyo, magpadagdag ng sungay sa buntot para hindi makilala ng taong bayan. Kasi wala silang alam kung nasaan eh. Magpalagay din ng jog-jog para wala talaga nakakilala kahit saan magpunta. Kasi kahit saan siya magpaikot-ikot ng Europe, Amerika, kahit saan man, maraming Pilipino, marami tayong kabayan. Isang mukha lang yan eh. Yung pangit, yung isang mukha lang yan eh. Posibleng hindi makilala. Diba? Sabihin nyo, yun ang nyo, magparetoke ka. Palagay ka ng 3 sungay para hindi ka makilala. Para the best, lagyan mo ng mahabang buntot. Tapos, magpalagay ka ng pangil, up and down. Diba? Ganun lang, simplihan nyo lang. Para walang makakilala na sobra. Sa Escudero, papaliwanagin. Ako, yan na naman yun. Papaliwanagin daw ng Comelec. Dahil merong speech umatake kagad sila, papaliwanagin. Tigilan nyo kami, ang dami nyo mga pakwela. Para lang mabago ang usapin. Pagiging state witness ng mga diskaya, malayo pa. Nako. Ayan na tayo eh. Ayan na tayo eh. Nagsisimula na sa witness eh. Lahat ba yan witness na lang? Sino ngayon ang ituturo nito ni Diskaya? May malamang si Banulong din. Kaya nga sabi niya sa inyo, kawawa yung mga kontraktor. Ngayon, ano ba ang main goal ng investigasyon? Di ba, suhurin kung sino yung big fish. Alamin kung sino yung big fish. Nasukol na. Ano gagawin natin dyan? Di ba? Nilaglag ako ng Kongreso. Agoy. Nilaglag daw siya ng Kongreso. Alamin nga natin to. Nilaglag daw siya ng Kongreso. Ano kaya ito? Damay-damay na to. Pasok! Pati si Pangulong Marcos Jr. madamay na dito. Ayun na! Sinasabi po ni Saldico, na hindi naman ako mastermind dito Oo, sa session. yun na nga. Opo. Kung hindi natin mapapauwi si dating Congressman Saldico, baka po pwede nating ipatawag at pagpaliwanagin yung mga sinasabi dito ni Saldico na mga hindi ko kaya mag-isa to. Yung ating budget ay inapprove ng both houses. Binalik na naman niya sa Kamara pang ilang ulit na. Pati sa Presidente actually, pati si Pangulong Marcos Jr. madamay na dito. Pero mahal na Presidente ko eh. Nakita niyo yung depensa niya? Oo. Sabi niya, hindi ko to magagawa without the knowledge and approval of both chambers of the houses. May punto siya. Alam mo yung ganong tinatawag nilang ka-corrupt na budget, isang tao lang ba gagawa nun? I have to agree with him. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Sabi ng mga dito, kinakampihan mo na si Saldico. Hindi ko siya kinakampihan. Banggitin mo din yung pangalan ni Romualdez. Pinabanggit ko ngayon. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina. Gusto natin puntahan itong sulat ni ex-Congressman Saldico. Siguro kahapon sabi ni Speaker Bo GD. Good morning po, Speaker, ha? Good morning. Maganda umaga po sa inyo. Magang gumigising niya. Malamang po nanonood rin sa ating programa this morning. Siguro sabi ni Speaker, ay salamat, ako'y nabunutan ng tinik. Kasi nga, yung pag-resolve sa kanyang issue dyan sa Ethics Committee. Ethics Committee. Oo. Siya na po na sa midlang. Opo, wala na. Kasi it's now moot. Wala. It's already academic. It's water under the bridge. Nag-resign
Resign. So ano pa ang poder ng Kamara, di ba? Wala Sabi na. nga niya, bahala na ang DOJ, bahala na po dito ang ombudsman kung sakasakali. Ngayon, mga kapatid, na hindi na siya kongresista, ang tanong, uuwi ba siya? Hindi pa rin. Sabi ni DOJ Secretary, di ba, Crispin Remulla, Okay. mukhang hindi na uuwi.